Good morning mga ka-Unified and sa mga partners and viewers natin all over the world. This is Paul of Unified Products and Services. Merry Christmas po sa ating lahat and syempre advance Happy New Year na din. So in this video, yung pag-uusapan po natin is yung topic na how to make 2024 the best year of our life or your life. Ayan. So kung ready ka na guys, excited ka na din sa bagong taon, let's start this video. Kamusta po yung ating 2023 mga ka-Unified? Ayan. No, so syempre siguro para sa iba, 'di ba, naging maganda po yung taon nila, 'di ba, this 2023, 'di ba? Nagkaroon ng promotion sa trabaho, kumita ng malaki, 'di ba, sa negosyo or kung nakatanggap man, 'di ba, nung kung ano-anong blessing. Tama po. And siguro, 'di ba, sa ibang tao naman medyo hindi maganda yung takbo, 'di ba, nung taon na to para sa kanila. Pero either way, 'di ba, magpasalamat pa din tayo dahil tayo po ay syempre buhay pa din hanggang ngayon, 'di ba? And healthy pa din tayo. And syempre we have so much more opportunities pa, 'di ba, ahead of us. So napaka-importante po na habang hindi pa 2024 or hindi pa natatapos yung taon na to, 'di ba, is syempre nilulook forward na natin, 'di ba, yung mga possible na mangyayari and yung ma-achieve natin on the coming year. Kaya in this video guys, syempre I will share to you 3 things, tama po, na makakatulong sa atin, 'di ba, how to make our 2024, 'di ba, the greatest year of our life. Tama po. So possible, 'di ba, yung mga bagay na to na i-share ko, hopefully makatulong po sa atin, 'di ba, para at least makapagbago po ng buhay natin at the same time para sa family natin. So number 1 guys is dapat syempre we must set goals. Ayan. Siguro sa iba parati nyo na tong naririnig, 'di ba, na binabanggit ng mga successful na tao or yung mga content, 'di ba, sa mga YouTube or sa Facebook, correct, or yung tinuturo sa school, 'di ba, or sa company natin or kung sino-sino man, tama po, no? Pero baka hindi pa natin talaga naiintindihan ano ba talaga yung importance of setting goals, no? So yung goals kasi guys, syempre napaka-importante na tayo bilang tao meron tayong mga goals, no? Kasi kumbaga doon tayo papunta. Yun yung nilook forward natin. Kumbaga pag tayo ay nagta-travel, so kunwari pupunta ka nung Baguio or Boracay, 'di ba? So yun yung goal, yun yung finish line. Ika nga, yun yung gusto nating marating. Tama po. So once na meron kang goal, 'di ba? Yun yung nakakapag sa atin, yung nagbibigay nung fire. Yun yung nagbibigay nung excitement sa atin na gawin yung isang bagay. Yun din yung nagiging reason, 'di ba? Bakit natin ginagawa minsan, 'di ba, yung mga bagay na kahit hindi tayo sanay, kahit hindi tayo komportable, 'di ba, kahit hindi natin alam paano gawin, pero dahil alam natin na makakatulong siya papunta dun sa goal natin, is ginagawa natin yung mga bagay na to. So it sets direction para sa atin. 'Di ba? Sabi nga sa isang commercial, 'di ba, na para saan ka or para kanino ka bumabangon araw-araw, no? So yun din po yung importance nung goal sa buhay natin. Kaya I suggest, 'di ba, bago po matapos or bago mag-start yung next year 2024 is makapag-set po tayo nung goal, 'di ba, sa buhay natin, 'di ba? Iba-ibang aspect ho 'yan, 'di ba? Pwedeng physical, pwedeng spiritual, pwedeng sa life, 'di ba, sa family natin, personal goals, no? Iba't ibang aspect po. Yung importante is makapag-set tayo ng goal sa self natin, sa buhay natin, tama po, para at least on the coming year, meron po tayong direksyon na sinusunod, 'di ba? And remember this guys, in setting goals, napaka-importante din na dapat sinusulat ho natin siya. Ayan, hindi lang po basta na yung goal ko next year, dapat yayaman ako, or dapat makabili ako ng ganito, dapat gumanda yung katawan ko, papayat ako. Hindi lang po importante na ganon. So dapat sinusulat ho natin siya, no? Kasi tandaan nyo guys, anything na sinusulat is syempre yun yung magre-remind sa atin, 'di ba? Pwede nating tingnan ulit, pwede nating basahin ulit, 'di ba? Pwede nating dagdagan, correct? Yun yung magre-remind sa atin ng goal na ginawa natin bago po mag-umpisa yung taon, no? Kasi sa buhay ho natin, lalo na ho yung mundo natin ngayon, napakabilis, correct? Kumbaga napakaraming distraction. Minsan nga, 'di ba, kaka-scroll lang natin sa Facebook, napakabilis nating ma-distract, 'di ba? Nakalimutan na natin yung mga
pinanggagawa natin, 'di ba? Kaka-scroll lang. Tama po. So, make it a habit, 'di ba, na yung sinulat natin na mga goals, correct, is we take time, 'di ba, na i-review siya, basahin po siya every day, 'di ba, paggising natin bago tayo matulog, no, para at least kumbaga directed po tayo sa araw-araw na buhay natin, na alam natin ito yung gusto nating ma-achieve for this year. So, number 1, guys, we must set goals. Number 2, 'di ba, na dapat ho nating tandaan, 'di ba, kung gusto nating gumanda po yung 2024 natin, is we must have focus. Ayan. So, ulitin niyo po sa akin, focus. Correct? Ayan. So, bakit nga ba napaka-importante ho yung focus, 'di ba, sa buhay natin? Or syempre, pag gusto nating gumanda yung buhay natin. No, kasi tandaan nyo, guys, 'di ba, yung isang bagay, mas gaganda po yung magiging resulta pag meron tayong focus. 'Di ba, kung titingnan nyo kahit sa yung larong dart na lang, 'di ba? Yung mga player nun, ano ba yung target nila? 'Di ba, naka-focus sila dun sa bullseye. 'Di ba, yung sa gitna na pula, yun yung ano talaga yung target nila. Kaya naka-focus sila dun sa bilog na yun, yung maliit na pulang bilog sa gitna, 'di ba? Kasi mas malaki yung points noon pag natamaan nila. So ganun din po, 'di ba, sa mga goals natin, no? Kaya yung number 1, may goal tayo, and number 2, dapat mag-focus tayo para ma-achieve natin yung goals natin. And sabi ko nga kanina, kumbaga tayo hong mga tao, easily distracted ho kasi tayo, 'di ba? Pag dumating yung time na alam mo yun, nahihirapan tayo sa goals natin, medyo walang nangyayari, medyo hindi maganda yung resulta, tumitigil agad tayo or nag-iiba tayo nung direksyon, no? Pero tandaan nyo, guys, pag nakafocus tayo sa isang bagay, you give time, no? Kasi minsan meron ding process na nagaganap, no? Merong mga tawag ba nito, merong mga kailangan meron tayong pagdaanan muna bago ma-achieve natin yung bagay na yon. Tama po, no? Pero dapat maniwala tayo na yung goals na yon eventually is ma-achieve natin. Nakukuha po. So, magkaroon ka ng focus, and syempre sa daily life natin. 'Di ba? Bakit nga ba napaka-importante nung focus na yan, no? Kasi imaginein mo, napakaraming tao ho. 'Di ba, ito narinig kong isang story na to na shinare yata ni Jack Ma, yung pinapanood ko dati, 'di ba, yung pinakamayamang tao sa China. Ayun, no? So imagine mo, sabi niya, napakaraming mga tao, 'di ba, na nagtatrabaho sila, no? 'Di ba, kumikita sila ng pera or nagninegosyo, yung time na yun habang nagtatrabaho sila, yung isip nila, 'di ba, nagbabakasyon, yung isip nila gusto nilang pumunta dito, yung isip nila is nasa ibang lugar, 'di ba, or nasa ibang bagay. Pero during the time na nagbabakasyon sila, imagine mo yung utak nila nasa trabaho, yung utak nila nasa ibang bagay din. Tama po, no? Kaya dapat, guys, kung ano man yung ginagawa natin, 'di ba, kung nagtatrabaho ka, mag-focus ka sa trabaho mo, kung nagninegosyo ka, mag-focus ka sa negosyo mo, 'di ba, kung may ina-achieve ka, 'di ba, gusto mong gumanda yung katawan mo, mag-focus ka sa workout mo, 'di ba, tsaka sa diet mo. So kaya napaka-importante, guys, yung focus na to, isa lahat ng aspect ng buhay natin, makakatulong talaga siya, no? And tandaan natin, correct, yung disiplina is napaka-importante din, no? Kasi by the time na nawalan tayo ng disiplina sa sarili natin, 'di ba, nawalan tayo ng focus, eventually lahat ng goals natin, hindi ho natin 'yan ma-achieve. Tama po, no? So kaya, 'di ba, sabi nga dito, know your priorities pag nagfo-focus ka. Kailangan po, 'di ba, i-prioritize muna natin yung mga bagay na dapat ho nating gawin kaysa ho sa mga bagay na dapat, or wait, ulitin ko. Ayan. So, mas i-prioritize natin yung mga bagay na dapat ho nating ginagawa compared sa mga bagay na gusto nating gawin. Ayan. Kasi, pag inuna ho natin yung mga bagay na dapat ho nating ginagawa, eventually, mas makakaroon tayo ng mas maraming time, pwede tayong kumita ng mas malaki para magawa ho natin yung mga bagay na gusto ho nating gawin. Ayan. Kaya, dapat put first things first. Diba? Unahin ho natin yung mga priorities, 'di ba, yung mga dapat ho nating ginagawa. Kaya number 2, guys, we must have focus. So number 3, ayan, the last po na tip na i-share ko sa inyo, 'di ba, para gumanda ho yung 2024 natin, is we must take action and stop procrastination. Ayan, so ulitin ko po, take action and stop procrastination, no? So guys, tandaan nyo, 'di ba?
sabi nga, 'di ba, talo ng taong tawag ba nito? Talo ng taong masipag, 'di ba, yung taong matalino. Correct. Ayan, no? So ibig sabihin, 'di ba, pag masipag tayo, pag lagi tayong merong ginagawa papunta dun sa goal natin, papunta dun sa bagay na gusto nating makuha, papunta dun sa buhay na gusto nating makamit, it takes action, 'di ba? Para ma-achieve natin 'yon. Hindi po pwede, 'di ba, na ipagdasal lang natin, sana makuha ko 'to, sana mangyari sa akin 'to, 'di ba? Hindi lang po pwede na mag-aantay lang tayo, 'di ba, na malaglag yung mansanas sa puno. Tama po, sabi nga, 'di ba, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. No? So, ibig sabihin guys, sa lahat ng bagay na gusto nating makuha sa buhay natin, we must take action. 'Di ba? We must decide. 'Di ba? We must put effort. 'Di ba? Para gumanda yung buhay natin. No? So, ibig sabihin, 'di ba, parang exercise lang 'yan. 'Di ba? Parang pag-gym lang 'yan, correct? Hindi pa pwedeng pupunta tayo sa gym, magbabayad ka ng membership. Hindi pwedeng sabihin mo sa coach mo na, "Oh coach, mag-exercise ka para gumanda yung katawan ko." Hindi ho pwedeng ganun. Dapat tayo mismo yung magbuhat ng weights, alam mo yun, mag-cardio, tumakbo sa treadmill, magpapawis para gumanda yung katawan natin. Tama po, huwag nating iasa sa ibang tao yung ating success. Nahigets po ba? And syempre, isa po sa mga bagay na nakakapagpigil, 'di ba, para ma-achieve natin yung goal natin, and syempre para hindi natin makuha yung success, is yung tinatawag na procrastination. Ayan, ano ba yung procrastination? Ito po yung habit natin, 'di ba, na pinagmamaya natin yung mga bagay-bagay. Correct? Meron kang pwedeng gawin ngayon, pero sinasabi mo sa sarili mo, ay sige, mamaya na 'yan. 'Di ba? Kumbaga, pwede mong tapusin yung task, 'di ba, yung pwede mong gawin ngayon, di mamaya na lang or bukas na lang. 'Di ba, normal ho 'yan sa ating mga Pinoy. Tama po. Pero guys, believe me, kailangan tanggalin natin 'yan this 2024. Pag feeling mo, 'di ba, may energy ka pa, may lakas ka pa, 'di ba, hindi ka pa inaantok, pag feeling mo meron kang dapat tapusin or dapat gawin, guys, the best time to do that thing, 'di ba, or to do those things is now. 'Di ba, hindi mamaya, hindi bukas, wag mo nang ipagpaliban 'yan, wag mo nang ipagmamaya, 'di ba? Kasi pag lagi nakasanayan natin, naging habit natin yung procrastination, guys, believe me hindi mo maximize yung 2024 mo, 'di ba? Konti lang yung magagawa mo, and syempre hindi mo ma-achieve yung goal mo. Kaya yung number 3 natin, take action and stop procrastination. So that ends our video, guys, no? So hopefully nakatulong po yung mga 3 tips na binigay ko on how to make 2024 the best year of your life. So I hope and I pray, no, that our life will change syempre on this coming year. More blessings will come, 'di ba? Mas maraming opportunities po para sa atin, para mabigyan natin ng mas magandang buhay, syempre yung pamilya natin. Sa mga viewers natin na nandyan, kung napatapos mo yung video na to hanggang dulo, please comment down below 2024. Ayan, please comment 2024 sa may comment section para malaman ko syempre kung sino po yung nakapagtapos nung video natin na to. And syempre, kung hindi ka pa subscriber, guys, nung channel natin, please do like, share, and subscribe. Ayan, dyan po sa baba, para lagi kang updated sa mga videos natin. So with that, God bless po sa ating lahat. To God be the glory. And syempre, I pray success for you and your family this coming 2024. Bye guys, see you in our next videos.